Sa ating mga Plant Box Innovation Network members, kailangan natin mag-video ulit kasi unfortunately hindi pala na-save yung mga videos na sinot natin a while ago. Okay, so again, to start again. So, anong kailangan natin? Anong gagawin natin dito sa powder na gagamitin natin instead of liquid? Kasi may mga areas tayo or mga members ng ating network na mas preferred nila yung powder instead na liquid. Ang liquid kasi kapag travel siya from one place to another, possible na magkakaroon to ng problema like leak or dilapidated na pagdating sa ating mga clients. So, ano tong hawak ngayon? Ito yung pair na A and B solution plant box or flag nutso. Ito yung gagamitin natin ngayon sa pagtuturo ng ating paghahansyon para sa ating germination. Okay? So, ano yung mga materials na gagamitin natin? Of course, yung ating mga parameters or tester. pH meter at saka TDS o total dissolved solid tester. Okay? So, another one, right? Of course, may nakalagay na tayong rainwater or distilled water na tubig dito sa ito ay approximately nasa 1.5 liter. At yung ating dissolved na from powder, so simple lang ang gagawin natin. Kapag meron kayong powder, ay ilalagay lang natin dito sa timba or sa ating depende sa inyo kung anong lalagyan ninyo. Ilalagay natin ito stir. So tapos ilipat natin dito. So bakit hindi natin nilalagay directly? No? Kasi dapat ma-stir or ma-dissolve lahat ng mga powdered form into liquid form. Saka ito yung ating A set ay ganun din yung proseso. Kailangan natin ito ilagay dito sa lalagyan na natin at i-stir hanggang sa ma-dissolve dito at transfer natin dito na sa ating permanent bucket. Okay, so dapat yung storage system nito ay hindi directly hit by the sun at saka naka-store sa dry and cool place. So, pagka meron na kayo ito set, so the next na gagawin natin ay titimpla tayo ng para sa ating mga germinated lettuce. So, if you're germinating your lettuce, you're planning to germinate, kailangan natin ng stock solution. So, ano yung ratio ng stock solution natin? So, normally, we use sa flag nutso, we use 2.5A at saka 2.5B. Okay? So, simple lang ang gagawin natin. Lalagay natin yung 2.5A dito. So, ayan. So, lalagay natin. Ayan, A. So, hanapin natin yung 2.5. Yun. Ayan. Meron na. Para sigurado kayo minsan kasi hindi natin matansya kung talaga bang 1.5 ito. So, mas maganda meron kayong measuring cup. So, ito ay nasa 250 ml. Okay, you put 250 ml. So, target natin ay 1 liter. So, okay, ulit. Ayan. So, 500 ml. Okay, 1 liter na. Okay. So, nakahalo na yung 2.5 natin dito. Okay, na nutrient solution mula kay Plug Nutsol. Sunod naman natin ay maglagay naman tayo ng 2.5 mula sa set B. Hanapin natin ng 2.5. Yan. Stir lang. Or, kung wala kayong stir, shake nyo lang. Shake. Okay. Hanggang sa ma-dissolve. Hindi kaya maghintay kayo ng 2 minutes para talagang distributed or dissolved yung ating nilagay na liquid fertilizer dito.
So, kaya pagka na-transfer na natin dito sa ating bucket, ay siguraduhin nakatakip yung ating mga pinagkunan ng nutrient solution. Okay, yan. So, ang pinakamahalaga sa lahat ay ma-measure natin pH level, EC meter, ppm. So, okay, measure natin. So, ano yung standard na dapat makuha natin? Nasa 5.5 to 6.0 dapat yung pH level ng ating stock solution. So, let's see kung aabot. Yan, nasa 7.14. So, anong gagawin natin pagka masyadong mataas? Mag-a-apply tayo ng pH down. Sa pH down, ay importante sa pH down. Sabi yung pH down natin. Okay, importante sa pH down natin ay 0.5 lang yung kunin natin dito. Okay. Check natin ulit kung pasok na sa ating parameter yung ating pH meter mula dito sa stock solution. Natin. Again. So, nasa 6.2. So, maglagay ulit tayo ng pH down kasi hindi pa siya bumababa. Konti-konti lang. 0.5 yung target natin. Importante ay dahan-dahan yung pagbaba para hindi masyadong drastic at mahirapan tayo sa pagbawi. Okay, as of now, nasa 5.96 ay pwede na. So, baba pa to. Masyadong shake. 5.89. Okay? Pasok na to. Okay. So, ngayon naman, i-measure natin yung EC meter at ppm sa pamamagitan ng TDS meter. On lang natin. Kukunin mo natin yung ppm. So, yung ppm ay siya yung magtatakda kung gaano ka-concentrated yung ating nutrient solution na nakahalo dito sa distilled water. So, yung range na dapat makuha natin ay nasa 540 to 860 na range. Let's see kung pasok. Masyadong mataas. ppm yan. As of now, napakataas. Nasa 1,400. Masyadong mataas. Okay? Ayan. Masyadong mataas. Okay? Yung ating ppm. Napaka-concentrated na nilagay natin. Kasi, so anong remedy? Yung remedy natin, dadagdagan natin ng distilled water para yung concentration ay mas-spread out. So, para sigurado tayo ay kailangan natin of course ng measuring cups to measure mo. Ilan na yung nilalagay natin. So, diretso tayo sa 250 ml. Target natin pababain natin yung ppm level. So, 1 liter na to plus
plus 250 ml. So, 1.2. Ngayon, measure natin ulit yung ppm level. Okay, masyado pa rin mataas. Nasa 1.2. Okay, 1.2 ppm. Tama? 1.2 or 1.3. Masyado pa rin mataas. Ano? Ayan. So, add ulit tayo ng tubig para maabot. So, ang nilagay na natin is nasa 250 ulit. Ayan. Ayan. Okay, so measure na ulit kung hindi masyadong mataas yung reading natin. Nasa 1,000. Ayan. Kapag ka masyado ng mataas, 1,860 lang ating kukunin. Ayan. Ayan, bumaba na. So, pasok na. Nasa 860 na yung ating reading ngayon. Okay. So, ngayon naman, kunin naman natin yung EC, yung electrical conductivity. So, ano yung purpose ng electrical conductivity? Yung level ng electrical conductivity, yung requirement natin ay nasa 0.8 to 2. Pero 1.8 lang yung ating requirement dito sa ating dito sa plug node. Ayan, so measure na natin yung EC meter. Ayan. So ngayon nasa 1.8, 1.5. Okay. Okay, 1.5. Okay, pasok sa range natin yung 1.5. Okay? So ngayon, meron na tayong stock solution. So magagamit na natin to sa ating germination. So what if naman, kapag na-transplant na natin, paano natin to? Gagamitin pa rin ba natin tong stock solution? Okay. So pwede pa rin natin to haluin, pero kailangan natin i-test ulit. Test natin dun sa ating mga bucket. Pag gumagamit kayo ng NFT, test pa rin natin kung flat cake, kung ano man yung gamit natin, or ebb and flow na system sa ating hydroponics, ay kailangan pa rin natin kunin yung mga basic parameters para sigurado tayong pasok dun sa range na target natin. Okay, both the pH level at saka EC at TPM. Okay, so walang compromise doon. Napakahalaga na makuha natin yung lahat. Okay? So, yun nga, balik tayo sa tanong, anong gagawin natin kapag nagtitikla tayo for transplanting. So, ganun pa rin yung ating formula, 2.5 plus 2.5 mula sa A saka sa B, 1 liter, and adjust accordingly. No? Normally hanggang 2 liters yung mixture natin, yung combination ng dalawang to. Okay? So 2.5 and 2 liters hanggang 2 liters yung combination ng ratio. Okay? So hope you guys learn a lot dito sa ating tutorial. At magbibigay ulit tayo ng iba pang mga tutorials na gagamitin natin para mas prepare kayo sa inyong mga urban farming, urban gardening, pesticide-free na growing your own food dito sa Plant Box Innovation Network. Maraming salamat. Bye!